Kumusta po, Bishop is brought to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Communities, PBN TV5 DZOK 97.5, GNN Naga Channel 48, 98.3 FM The Mother's Touch, 24K Jewelry and Pawn Shop, FINMA Foundation, University of Northeastern Philippines. Eto na naman, linggo na naman ng umaga. Meron na naman bagong mapapanood na programa. Siguradong bago to dito sa Kabikolan. Pagkat dito si Arsobispo mismo ang satin makikipagkwentuhan. Kumusta po, Bishop? Isang oras ng kwentuhan. Kumusta po, Bishop? May aral at meron ding tawanan. Halika't makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Liwat magkakaibanan kita sa saro na namang edisyon kan Kumusta po, Bishop. Asin ang sa tuya kong pag-uurulayan, manugod po sa Cáceres Social Action Foundation, Kasafi, asin ang sa Indang Apostolate. Ako po si Tess Banyares Delfin. Kamusta po, Bishop? Ang sa itong programa, inyong programa, sa itong programa, hindi nakakamustahan tayo, ang buhay ng simbahan, ang buhay ng isa't isa. Diyos bahay na aga sa Indugamos. Yes, we wonderful guests, si Father Jeffrey, si Cecil, and si Clarence. No? Ang sa itong topic ay tungkol sa social action. Social action. So welcome. Welcome to our Thank show. Thank you. Welcome sa tuyang mga bisita. Thank you po, Archbishop Des, and to my fellow workers in the social action sa pag-invite sa mo, sa programa kang Kumusta po, Bishop, para maabot ba sa Indo kung ano man sa mga plano sa programa ng social action sa Archdiocese in Cáceres. Father Fry. Father Fry na lang ang itawag natin sa kanya, Bishop. Siya po ang satuyang bagong director kan Kasafi, Cáceres Social Action Foundation Incorporated. Father Fry, ano po ang pagmati na kamo po ang bagong director kan Kasafi? Maugma, pinag-appoint kita kan sa tuyang mabuot, mapinadangat, ama kan Archdiocese kan Cáceres, si Archbishop Corona. Kan May 1, pig-appoint ako niya bilang Executive Director ng Social Action. Pero So, Father, mga tugang, Fry. ang Bishop, di man niya mag-appoint kung sino-sino lang. Of course. Siyempre, na-appoint natin yung may experience, may backbone, lalo na sa mga ginigibo natin sa social action, di ba? Kumbaga sa, proven na to eh. Kumbaga sa sasakyan, 4x4. Father Fry, Father Fry po yun. Siyempre, Father, mas lalong maugma dahil kairibanan mo ang mga mahigos mong staff. Sa ito yung program director kan Kasafi, si Ma'am Cecil Albino, as in si Miss Clarence, for 19 years that you have been a staff of Kasafi. How does it feel to work with Kasafi for 19 long years? Kairibanan mo si Father Fry ganyan. Nako, kumbaga, yung feeling of fulfillment. Yeah. Kahit alam naman natin na sa social action, wala namang pera dyan, hindi naman tayo yayaman dyan. Pero apostolate nga ni ano po. feeling na nakakatulong ka, yung Correct. feeling na nakaka-reach out ka dun sa mga pinakamahihirap na parishioners, malaking bagay po. Yun Opo, siguro opo. yung nakapastay sa amin sa kasari ko. Si Miss Cecil as program director, ano man ang sa imong mga pigigiribo, ang sa imong mga challenges so far sa Kasafi? ano po ako, aron kay Kla, 19 siya.
mas matuwa lang siya sa akong 1 year sa kasapi. Long years in Kasapi, ah. Yes, and 18 years na po ako sa Kasapi. Wow. And sabi nga ni Kaian, sa pag ano mi po sa pagtabang mi, talagang si mga puri sa puri na mga ano yan, mga parishioners kan mga sa to yan different sa archdiocese, naaabot mi po ito through sa mga different programs na implement mi po. Parang ang swerte naman Bishop ni Father Fry kasi ang dami niyang mga loyal Pero staff and alam mo, volunteers. Tess, no, as sabi nga ni Father, I appointed him, ako'y bago dito. Pero previous to that, we also recognize and acknowledge ang many years na work ni Director Father ni Nelson. Father Nelson Nelson Tria. Tria. Yes. Father Ilang Nelson. ka taon ba siyang naging 18 po. 18 Kasi years. magkasabay po kami ni Father na nag-in sa Kasapi. Yeah, From- oo. Two thumbs up kay Father Tria. Yeah, ngayon Yes, is yes, now the yes. parish bishop sa Iriga. Sa Iriga po. Yeah, sa Iriga. Kaya sabi ko nga, yung tandem ng Nelson Tria at saka Jeffrey ay talagang parang Pacquiao Marquez yung dalawa. Kasama yun. Walang tatalo yung dalawang yun eh. Parehas po kami, first name, Jeffrey na rin yun. Jeffrey. Jeffrey, Kasi- ma'am po. Pero huwag natin pag-usapan kung sino mas pogi. Basta alam natin, as far as I'm concerned, sila ay talagang very capable. Father Briones, para po sa imo bilang bagong appointed na director kan Kasapi, ano po ang importansya para sa imo sa imong apostolate na iyan? Ang permi ko po nagigiramduman itong sabi ni Mother Teresa Calcutta, Oh yes. itong Gospel of Five Fingers. You did Ay, it to parang me. interesting ako dyan maaraman. You did it to me. Ginibo mo yan sa ko. Kana ko nagugutom, pinangakan mo ako. Kana ko napapaha, pinainom mo ako. Sabi ng kagurangnan. So, pero yan gusto ko i-translate mo sa mga tao. Siringkan. Iyon man ang gusto ni Archbishop ka. Na itong mga nagtitios, yung tawan, iyon ang dapat pagmakulgan. And with that inspiration, Father Fry, ano ang sa imong mga programs and plans of action so far as the new director of Kasapi? Kan kasugma, nag-meeting kami, staff meeting sa Mangiring, Calabanga. Every month po kami, Archbishop nag-meeting. And we do it mobile. I see. Dinadara ko po ang Sa staff inyong team. sa Oo, mga opo. parishioners, sa mga paris para gusto maninda ang pura paroko. And then, sometimes we plan kung ano ang mga Nagmamap dapat out ka gigibon mo po. kang mga dapat gibuhon. Yesterday, so nag-ibuming, pero may gigibon kaming program itong 2BC. Magkakaibag pinin fundraising upon may 2BC. Itong 200,000 before Christmas for 200 for 200 families. And then we identified 4 parishes in the coastal areas like Tandok sa Roma, Caglileog, Balaton, and Bahi, Garquitorena. Alam mo, Tess, nabanggit ni Father yung mobile. Malaking value no dahil mahalaga sa worker sa social action o yung for that matter, pag ikaw ay yung bang social work, no? Oo, Mahalaga yung excellent. first yung magbababad ka. Kasi ayaw namin yung para kami mga Santa Claus na darating na lang, Oo, bibigyan bibigyan ka namin ng Oo, feedback, hindi. Bishop. Oo. In other words, sa kanya yung dinadama namin yung kanilang dinadama. You have to feel and see for Yes, yourself. oo. Ano ba ang pangangailangan ng mga tao dito sa parokya nito, oo. Bishop? Ano Ikalawa ay yung what we call pagsusuri. Yes. So we evaluation. immersion, and then yung more than investigation, more of observation, yung feeling, di ba? At saka doon lang yung action level, di ba? Action level. Sa action level, itong tatlong level na to, pagbababad, pagsusuri, at yung pagkilos, hindi lang sila yun eh. Yes. Kasama na simula pa, di ba? Kasama na yung Like mga... ako, Oo, kasama na yung mga... Parang habang sila ay nako-conscientize personally, nako-conscientize din yung mga... Yes. Minsan nakakalimutan natin na yung pag sinabi natin Church of the Poor, ang main ibig sabihin nun ay hindi lang tayo nagbibigay, kundi tayo rin nakakatanggap sa mahihirap. Di ba? Di ba sabi ganun eh, we do not just evangelize the poor, but even the poor evangelizes us. Oo. Evangelize Yes. us.
by just merely giving them. Sila mismo nakakatulong din ngayon, sa atin. etong kaibahan kaya kasi sinasabi natin parati sa social action, hindi kami social worker. Opo. Hindi. Ito isang proseso ng mutual evangelization. No? Kaya nga, ang ganda pakinggan na ang mga social action workers at saka ang staff, hindi yan nasa, parang kumbaga ang tawag dito, room general sa nasa battlefield ka talaga, di ba? And that's the only way. Ang example niyan, alam mo sino? Si Jesus. Siya mismo. Lumawas siya. Doon sa Galilee, dito naman Bible, doon siya parating umiikot sa Lake Galilee. Ang kanyang past ministry, around Galilee. Pumunta lang siya sa Jerusalem para ipako And that's what we call servant leadership. Oh, yeah, yes, Servant oo. leadership. You go out, you feel them, you touch them. Pero minsan tayo, given the human in us, tayo tao, Opo, di ba? opo. Siyempre, Yes, umiikot may- din tayo. Lumalabas naman tayo para mag-shopping. Para mag-relax, di ba? R&R na yun. Relax. eh. R&R. Relaxation na yun. Kasi iba naman, extreme kala naman, puro lang, hindi naman. Yes, oo. Kasi kung puro trabaho, alam mong bunga ng puro trabaho, sisimangot ka eh. Yeah. Lalo na sa trabaho ninyo. Madali kang Opo. tumanda, Bishop. Lalaki daw pagod. Masyadong mga Oo yan, lalo na sa trabaho nila. Kasi Stressful. ano yun eh. Yan, nakikita mo talaga. Yes, yes. Very emotional yan, di ba? Pag hindi ka marunong mag-handle, naku, mahirap. Di ba siya nakakangiti? Miss Cecil, Miss Clarence, Yes po. ano yung mga ongoing na malalaking projects natin sa kasama? Mga ongoing. Okay po. Ah. Sa ngayon po, yung hinahandle ko pong program, yung pong sa Child Fund Japan sponsorship program. Child from Japan. Opo, Oo. Child Fund Japan. Oo. Ano po, meron kami pong 200 sponsored children na tinutulungan. Ang aming pong the program has 3 impact areas. Ang isa po dyan yung sa child development, na kung saan po nagbibigay po kami ng mga educational needs ng bata. Needs, okay. From the school supplies, project materials, tuition fees, and then for the college, may boarding house fee, doon sa rental. Then, yung meron po kami sa transportation ng mga bata. And then, meron din po kaming sa values formation, series of formations and training sa mga bata. So kayo mismo yung team niyo pumupunta sa parokya? Nakabase po or- kami sa San Ramon, Iriga City, sa St. John Mary Vianney Parish. Nabanggit mo, Cecil, yung Opo. tungkol sa mga bata. Opo. Pero exactly, meron din ba kayong, I would imagine, meron din kayong programang on the parents, no? Sa mga Meron po. sa Kasi- mothers, di ba? Yes po. Oo. Yes Magandang po, ipaliwanag Archbishop. mo. Pati in Bicol, you can explain para makakita nila. Okay po. Oo. Kasi po, ang bali sa sponsorship program, point of entry lang yung bata. Pero po, ang talang tinutulungan in the whole family, in the Yes. community. Kasi po, isa lang po yun, yung sabi ko po, isa lang yun na impact areas. And then po, meron din po kami yung sa family development na kung saan po, ang concern na namin na sa mga assistants, more focus on the families, on the Yes, parents. of course. Meron po kami din ng values formation for the parents. Ongoing po yan, year-round. Tapos po, meron po din kami yan na yung livelihood assistance, skills training, then medical dental check-up ng mga bata at saka ng parents. And then po, yung sa parang tinitingnan namin na pag phase out ng program, kaya kailangan po may maiwan kaming structure doon. Correct. So, Oo, Continuity, continuity. yes po. Kaya meron po kaming inorganize na cooperative. And And parang it is already self-reliant sila in the yes future. po. It is already 3 years from since we organized them. Na kung saan po ngayon po yung cooperative may set of officers, talagang na po ang kanilang organizational structure, continuous po yung organizational capability development ng organization. And then po, may ongoing na po din silang mga projects. Sa ngayon po, ang ongoing nilang projects yung sa bigasan, Okay. bigasan at yung consumer store. Malaki na din po ang wala po except ang tulong lang po na pinag-umpisan niyan, yung galing sa Kasapi, kay Miss Clark pa noong time na yung sa bigasan sa parokya, na kung saan gumawa ko ng project proposal na pig-submit ko sa Kasafi, but with the consent of Father Bibbs, dahil parokya yun eh. Sabi ko, Father Bibbs, why not na mo sa amin ito, na kami na
Pisigan, the Oh, previous Father ano po. Pisigan. Kasi bago na po ngayon, lately na palitan na po siya. So sabi niya, sige manay, pwede mo na yan i-submit proposal, and then kung ma-approve ng Kasafi, kami na, yung organization na, yung co-op na ang magmamanage. And ang sabi niya lang sa amin, basta pahalagahan yan. So ngayon po, malaki na ang ano yan. Miss Clarence, how do you go about the selection of these children na pwedeng kasama sa grupo na yan? Na pinagtutuunan nyo ng pansin? Yung children kasi din yun sa Sa program yung Oo, ginawa. okay. Opo. Ang isa namin pong ano dyan is, syempre po, indigent talaga. Ang kailangan po, ang isang family, ang 3 po, ang pinaka-minimum na bata. So you select it in the entire archdiocese? No po. Ang covered lang kasi ng program namin is yung sa parokya lang. 3 from the parish barangays, 3 lang po yun. Isa po yung San Ramon, Iriga City, Katalagtuan and Calantao, Sangay. So yun lang po talaga Pero meron naka-area. kayong plano rin expand, To di ba? expand into other Later on, parishes? Hopefully po, pag nag-meeting po kami kasi we are ongoing with the yung preparation for the extension plan for another 2 years, Siguro and hopefully kailangan, ma-approve. oo. And then nasa kay Father Fry. Nung nabanggit mo yung makipaglagi. sa Japan, Opo, ito opo. ba specific diocese ng Japan o diocese in Japan o anong private NGO ng Japan na Opo, nakikipag-design? okay. Private Private po. and Kasi private. mga composed of different benefactors from Japan. And then si Clarence, Ano yung project mo sa- din, Clarence? Yung sa akin po, recently just ended yung NIADP, yung Oh, Mount Isarog. Mount Yes, Isarog yeah. Integrated Oo. Development Program. Ecology. For 3 years, yun po yung Ecology. hinandle namin na program para po sa Ocampo areas and Goa areas. Oh, yes. Yun po yun sa nasa mga family na nasa paanan ng bundok. Yun. nabanggit ko kay Father Sinatria at kay Father na it's also good to focus tayo sa mga coastal. Yes, Lalo na yung oo. mga Ay, yes, fisher po. folks, di ba? Meron na po kami At noon. saka doon, Yes. yan, maganda nga yung report nila, very professional, binabasa ko. Pero talagang sa experience ko, Tess, alam mo, from Infanta, Malolos. So may profile na sila, Bishop, on some other parishes Previously Oo, po, oo. nag-implement na kami. ang needs talaga ng ng mga farmers natin, mga peasants at saka Opo. mga fisher folks yun talagang kasi pag may bagyo, kawawa na yung Wala. na, Nawawala di yung ba? bahay, nawawala Wala. yung mga pananim. Oo. So yun ang problema. Kagaya sa area ko po, talaga. Ang isa pa siguro dapat din nating tutukan, which I really would like to, parang nakikita ko lang, you can correct me, no? Yung parang hindi pa tayo ganong as focused or better, talaga institutionalized yung ating ministry sa indigenous people. I think sa parokya lang yata, kasi kung sa parokya meron, Sa biglang, Kung saan meron. pero dapat to, Sa Iliga marami. Sa amin. And then Lagunoy Oo. also. Yes po. dapat talaga meron tayong separate desk dyan eh. Separate Na program talagang also. titingin dyan. Indigenous people. We will Ano take po kasi, note of that, yes, Bishop. pero Archbishop, sa ano po kasi, sa area ko, kung saan ang parokya po ang nag-handle ng mga sa indigenous doon. Pero kami po, ang kinikater namin ng mga families is, na yan, mixture na. Dati Mix po, na. yes, dati po meron kaming talagang yung Separate. pure pa talagang Opo. ita. Pero po, ngayon, tabangnon na sila kasi mixture niya ng ita at saka Bicol noon. Kaya Ayun. ngayon, tabangnon. Oo. Babang na. Tabangnon. Ang kanilang Maswerte si Miss Clarence kasi mamaya we will have a 12-minute video presentation of your program, which is VIADP, yung Mount Isarog Integrated Development Project. So, kahit tapos na yun, pero alam ko continuing pa yung values na iniwan mo sa ating mga caretakers ng Bundok Isarog. With the support po ng mga parish priests Yes, na oo. Especially sa Ocampo. pinag-iwanan namin. Yes, si Father May mga Dan. cases pa tayo dito ng ng mga illegal logging o mga destruction of ating mga forest Yung dito. mga kaingin siya system. talagang hindi po, tsaka yung pagputol po ng kahoy, medyo, meron pa naman pong mangilan-ngilan, pero ano na rin po yung Control. mga, nako-control na kasi. Pero about yung, kasi sa akin, when you talk about environmental development, specifically sa inyo,
I'm sure hindi lang tayo nagfo-focus sa mountain as such, no? Sa bundok mismo. Kundi pati yung mga kabataan natin, no? Kanya sa school, yung mga pagtatanim ba? Pagtatanim, no? Kasi meron akong experience nakakatuwa eh. Ni-require yung mga first year na magtanim. So next year, second year sila, tatanim ulit. Yung first year naman na darating, parang pinapatay na ba yung tinanim ng isa? Dapat ganun. So, dapat isang tanim lang, 4 years alagaan niya yun. Sa area naman. Babalikan. Same area. Kanya, nagtanim ako dito. 4 years ko babantayin yan. Correct. Kasi pag pumunta ako sa lugar, doon ako magtatanim, yung tinanim ko, may papasok na iba. Ano Yung to? problema sa ganyang program, kasi walang follow-up. Nakaka-inspirar po ang sa yung pinag-uurulayan, maugma po na magserbisyo sa tuyang mga kinapobrihan, lalong-lalo na po ang Social Action Apostolate. Dahil po kung maghali, magbabalik po ang programang Kumusta po? Halika't makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Kumusta? Kumusta po, Bishop is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Goldprint Publishing House, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, Deca Homes, Ateneo de Naga University. We appeal to our listeners and viewers to support this project. Please send your donation to the Archbishop's residence or the CCCOM office, 473-8483, 472-5665. 66th year of quality Catholic education, the Naga Parochial School is now accepting girls from preschool to grade 7. Now with Co-ed High School, grade 7. I'm glad you came. Kumusta po, Bishop is brought to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Communities, PBN TV5 DZOK 97.5, GNN Naga Channel 48, 98.3 FM The Mother's Touch, 24K Jewelry and Pawn Shop, FINMA Foundation, University of Northeastern Philippines. Mount Isarog is an important watershed, dubbed as Vulcan de Agua. The mountain supports a network of interlacing 16 rivers and numerous springs. These water bodies provide potable water to 15 municipalities and the city of Camarines Sur, and irrigation water to 67,400 hectares of rice land. Programs MIADP is protection and conservation kan Mount Isarog. Sabi sa tuya kang ni Arsobispo at amanon taan an sa tuyang Mount Isarog ta sa tuya yan halos ang buhay kang Camarines Sur mina ayaw dyan ng tubig, kakanon, haralit dyan sa takulaw na benepisyo sa tuya kan ko yan, especially for the people sa Camarines Sur. We all live around the Mount Isarog. So kaya sabi niya, ang simbahan magtao maning efforts na mag-preserve man siya, mag-contribute man siya sa preservation and conservation kang Mount Isarog, and tilawan ining proyekto ini tingitaw sa kasapi. So nag-create kami ning program na inapod ming Mount Isarog Integrated Area Development Project Program. Nag-start kami sa education ng mga tao, no? Organize si mga tao na yaon dyan sa naka-start dyan sa Mount Isarog. Big introduce me din sa programang ini, and big encourage ni Sinda na magtarabang-tabang na protehiran ta ang Mount Isarog. MIADP is an integrated development program that aims to preserve and conserve
the protected area of Mount Isarog. The mountain has a rich diversity of species and is a natural habitat. In a protected area, yan pribadong daga pa yan. Yung na rin nasa Laucan protected area. Kung digdi, sarayang ini, portion na ini, pataas, yun na ini ang protected area po, digdi pataas. Ini pribado. Inside the protected area, some residents still practice illegal activities. Some Miyadpi beneficiaries express sadness over this situation. Yung mga antigbabantayan, mga illegalista, pag may operation, dahil mahiling, kaya nga kuminsan kami, nagtataraguan kami kuminsan. Ang medyo delikado sa parte kan Mount Isarog Guardians, primero, minsan may mga illegalista na medyo makukusog ang buot o kaya mga palaban. Grabe po kaya ang nangyayaring nahiling ko po na problema dito sa kawaran po ng hanap buhay. May pong hanap buhay tao dito. Bali po ang pinagbubuhayan lang po ng mga tao digdi ko nakakakuha po ng mga ito po nababakal sa bayan na kung minsan po mga rally pa sa mga kabukidan. Yan lang po ang mga pagbuhay ng mga tao. Grabe po ang kumbaga masakit pong maraming kamagtang-tandaan. May man po ng mga kumbaga mga among na pwede pong pagtrabahuhan, pwede po kami mag-aldawan. May po kaya nagtatanam-tanaman po ng mga kulayon. Kasi may kulang na kulang po talaga. The lack of alternative livelihood has pressured the residents to do illegal activities on the mountain. In view of this, the church has responded once more to the call for environmental protection by doing a second implementation through Miyadpi 2. She has contributed her share in the preservation and conservation of Mount Isarog. This time, the concentration of the project was poverty alleviation through livelihood development. So, inapod mi na ning integrated development at naglag na kami ng alternative education o yan na livelihood programs na mga bagay na makakatabang kang pag-preserve as in pag-conserve kang area, kang protected area sa Mount Isarog. In partnership with the parishes around the mountain, Miyadpi organized the residents located inside the protected area. In partnership with our parishes, our structures sa mga parokya na yaon dyan sa palibot ng Mount Isarog, pinag-involved ang mga padi tanganing bako sa sa indang environmental concerns, ini-integrate duman sa religious life kan mga tao sa indang spirituality. So gusto may mahiling kan mga tao na ang pag-ataman kang environment, kabali dyan yan sa satuyang religious life. Ako po ang natasan na mag-monitor ang winalat na project ito, ang Miyadpi digdi po sa Digdigon. So bilang nasasakupan po ang parokya, kami po ang sa monitoring. Actually po yan po sa mga programa ni po ang organic farming. Ang mismo po ang duman po sa samoyang parokya, nagpa-practice po kami kaya. Ang pinimipigi-inject sa pagtukdo, iyon na kita tinawin ni kan Diyos, biyaya ini kan Diyos, kada ini pagratakan. And igalang dahil kadakol ka na nga ipo kani bako sa nakita kuni kadakol-dakol na mga town si nakapalibot sa Mount Isarog. Very regular kami di magmisa, halos twice a month. Igwang duwang settlement digdi ni mga inapod na IP o mga indigenous people, binabalik-balikan mi ini nganing makatikay sa simba. So ang ginigibuta baga idigdi sa kuyan iyon na ini mga tao ini tinataon tani mga manlain-lain mga proyekto ano po, arot kaning swine, cattle,
ini ano pa nga ito, ini mga organic na mga farming na ini nani naan sa indang pagkakuha ning pagkaabalahan bako ang bukid niyan takon masindang ibang gigibuhon iyan ang primi mahihiling ko na mapuputol dyan ko na makukuha dyan ngunyan after that several years na program kumbaga buong Paris na lang talaga ang mahingo ang mag-handle kaiyan without the aid of the social action na lang so kaya yan pastoral council saka kung sisay pang mga tao na may know-how kan pagpadalagang kaini. Bendisyonan ka mo ng Diyos mga pangha, sin Aki at ng Espiritu Santo. Among the organized residents, individual capacities were strengthened by providing trainings on alternative livelihood. Government agencies provided seedlings, technical support, and accreditation of the People's Organization. Non-government organizations provided seminars on organic vegetable farming. Thus, partnership building for the conservation and protection of Mount Izarog National Park was realized. Digda sa barangay Kangkatbo ang epekto kan MIADP magayon ta nagkatarabangan ang MIADP asin ang lokal na gobyerno kan barangay Kangkatbo asin ang lokal na gobyerno kan Ocampo. Dagulang tabang na pigtaw sa muya kan MIADP digda sa barangay Kangkatbo lalong-lalo na sa apat na suna na yaon sa pamitisan kan Mount Izarog na nakakuha mga kisinda ng mga dispersal arog kan mga damulag arog kang kanding may igwa pa sinda ng urig kasi nakanarood sinda sa paagi kan MIADP pigaradalan sinda na magkagawa ng mga pa-training na makanood sinda ng mga maggibo ng organic farming sa mga pangangaipo ninda sa indang organisasyon at pangangaipo ninda sa pagsugpong sa indang pamumuhay. Ang MIADP parati yan nakikikoordinate sa samong opisina. Lalong-lalo na ang sa indong local community organizer si Judith. Parati ining nag-aagad sa samuyan in technical assistance kang samuyang livestock coordinator sa Ocampo. Sarap man siguro sa asistensya na na-receive kang MIADP itong mga vegetable seeds na pinagtaomi man. Ang regional office ng DA nagtao man po iyan sagod ng LGU igwa man kaming asistensya sa mga vegetable seeds. Saro ini sa mga mga target na kadagdagan ng mga kuyan mga atamano na kliyente. Mas pasalamat na nga ni may naglaog digdi sa tuyang banduaan na ining program ka ining Kasafi. Nasa ikatulong taon na kami sa partnership with Kasafi under the MIADP project. So far, nahiling mi man itong mga bunga katong mga tigpagalan mi, itong mga trainings na tigpa-conduct mi sa inda, na nagigibo na mismo ninda sa areas. Itong mga livestock na tig-distribute mi, may mga naipasa na sa mga batch 2, tapos itong mga batch 2 nakakuha ka itong mga livestock, natama na ninda. Tapos pag nagdakula ulit ito, tapos nag-ugbon, ipapasa na ulit sa bagong beneficiaries. So, igwa naman yung nagkakapirang mga beneficiaries na daw paano natabangan naman na madagdagan ang sa indang income. Bilang counterpart ka ining mga beneficiaries sa livelihood, kinakaipuhan pa nila ma-establish ng faith garden or food always in the home. There was a heightened involvement of women. 87 ladies managed the projects. Nova Binosa,
One of women beneficiaries is now the president of the farmers organization in her community. Nova and the other women farmers are now busy mastering their newfound capability, how to prepare and use natural fertilizer for organic farming. Saro kaming grupo na sa ngunyang pasana asin sa maarabot na panahon na saro kaming grupo na maproteher kan Mount Isarog para ma-preserve ang bukid Isarog. Asin ano man na kalamidad ang mag-agi sa mo, dai maraot ang bukid. Hanggat ako pa po ang presidente ninda, takon maribayan man ako, matabang manggiraray ako sa inda. Sa paagikaan, sa ngunyan po nakaregister na kami sa Dolly. Kumbaga po ini nakatabang sa kuya ni huli po sa siguro po aram kan kagabsa na kami man po saro sa nagtitios na tao, karagdagan po ining tabang sa nguya sa mong pagbuhay asin. Kumbaga po nakulang kaugmahan na igwa po akong mga nanodan sa programang ini. So inot, garing natatakot kaming magamit kan mga sa organic. Baka masayang lang, baka maraot. Kundi kang nagtry kami na gumamit, willing na kaming magamit ng organic, taarog na kaini ang samuyang mga tanom, magayon. At saka, bakong magasto. Digdigon is a home to a community of indigenous people called the Atas. It is a long journey to the parish of St. Luke, where some of Atas reside. Having lived at the foot of Mount Isarog, they speak with sadness about the continued illegal activities being done inside the protected area of Mount Isarog. Ang sabi po nila, bawal po kaming magputol yung mga kahoy di po sa bitisan kabukidan dahil sa bawal na po yan. Saka kumbaga na po sa sarong babae, paldab na po yung kabukidan. Kaya kapag hinalian na po ng palda, medyo pangit na na po paghilingon. Bobby is proud of what he is doing for the church and for his community. He is one of the local community organizers who are immersed in the community. Regular visits and monitoring of LCOs gives courage and confidence to the residents towards organizing themselves. Kadagos man akong nagsiservice sa tao bilang sarang community organizer, and then salamat man ako pa may kagayonan na itinao ko, and then may nakuamon sa ina, and then pagtabang sa simbahan ang dakula kong ikinakaorgulyo. Sitwasyon ng lugar na medyo madrodistansya, and then ang kaipuan mong harong-harongon para makuha mo lang subot kang tao, mabilog mo, and then kaipuan mong ang oras ninda, sindang sindang sunodon mo sa oras. Ang naging impact sa hiling ko, ang pagkakaigwa ninda ning kusog ning buot para magtindog. Ang trabaho bilang LCO, kumbaga, duman man sa parting itong soft approach na kumbaga ang samuyang ginigibo itong maturuan ang komunidad para sa pagproteher kan Isarog, kan kabukidan, asin kung paano malikayan ang pagkaraot kaini. From the original 292 targeted households, those which showed improved income and capabilities rose to 321. They are engaged in carabao, swine, and goat raising and organic vegetable production. Itong sa organic po na sa pagtanom, tinukdan po kami nindaning itong pag-ibo baganing itong sa pang-spray, araw kayan. Pero magayon po talaga ito. Taso, duman nga na iso sa muyang tanom sa gulayon. Tapos ito pong sa, itong sa bukid, siguro talaga nakatabang sindata. Dapat po baga talaga pangatamanan ta ang Isarog. Igwa kami ngunyan ning oreg na itinaw sa muya kan miyad pe. Medyo nabago naman sa samuyang buhay-buhay kang kuyan. Dako lang itapang na maitataw yan sa samoya.
ay dakulaon ang tabang na samuyang nahihiling dyan. Inot na inot ang pagproteher sa paagi ning pagtausin ng kadikit daw pinunan sa nabi nga yung kadikit na paagi ang pagkigwa ng livelihood. Sa sakuya po naging pananaw, magayon po man ang naging naitaunin na ning kaya mga proyekto dahil sa nahiling ko man na may pag-asang makaahon po kami sa mga pagtios na pag-aragayan mo po digdi. Bilang LCO Sarong Kristiyano, dakulaon na bagay na ako naging local community organizer dahil sa paglaog ko sa simbahan sa Caceres Social Action Foundation o Kasapi, duman primeron nakaranas ako na magkumpisal. Primero kong makabuklat ng Biblia. Halos dakulaon na bagay ang naging partisipasyon kan buhay ko sa simbahan dahil naging udok sa buot itong pagsarig na aram ko sa mga kalakawang ko, kairiba ko ang kagurangnan. Mount Isarog Integrated Area Development Program, or MIADP, has chosen to journey with those who live in the mountain. They who breathe the mountain air and drink the living waters from Bulcan de Agua. It is a long journey and a difficult climb towards environmental protection and preservation. The journey towards the good of the future generation begins with one step. This is our continuous journey towards environmental protection. Kumusta po, Bishop is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Goldprint Publishing House, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, Deca Homes, Ateneo de Naga University. We appeal to our listeners and viewers to support this project. Please send your donation to the Archbishop's residence or the CCCOM office, 473-8483, 472-5665. Kumusta po, Bishop is brought to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Communities, PBN TV5 DZOK 97.5, GNN Naga Channel 48, 98.3 FM The Mother's Touch, 24K Jewelry and Pawn Shop, FINMA Foundation, University of Northeastern Philippines. Mga tugang, dakulang bagay po ang ginibor kan kasapi sa sarong programa ninda sa Mount Isarog Integrated Development Program na pinanginota ni Miss Clarence sa tuyang bisita mo niyan sa Kumusta po, Bishop. Sana po na-inspirar kita kan mga padagos na pagprotekta, pangataman kan sa tuyang bukid Isarog. Kung kumustahon ko man sa samuyang pagbabalik digdi sa Kumusta po, Bishop, nakaaging si Mana kan sa tuyang ginagalangan na Arsobispo. Very hectic naman po sa iyong schedule, Bishop. Yung last week mo was very hectic again. You had an ordination to diaconate, yes. Several deacons again for the Archdiocese. Congratulations po sa Indugabo, sa tuyang mga tugang na diakono na naman. Digdi po sa tuyang Archdiocese. Alam mo, Tess, yes, Bishop. As obispo, no? Kaka-inspire, dami na naman. Yun lang po, pag nag-ordain kami, nakakatuwa. Apat sila. Dagdag na naman. Oo, 4 sila. Pero sa ordination, kahit baka more than 4 siya, baka meron iba, no? I can see na magandang formation nila, talagang magagaling sila, at saka meron silang self-confidence. At maganda nito, silang, normally kasi mga deacons, pag na-ordain yan,
ina-assign yan sa mga parishes. They go around. Pero ni-request ko na sila mag-stay with the bishop, kay mga obispo, at least tulong ka buulan. 3 months. No, sorry, 3 weeks pala. 3 weeks. 3 linggo silang kasama. Dito. So, dito sila ngayon. Kaya kasama ko siya sa liturgy, sa pesta. Masarap sumama si obispo kasi pagpistahan Yes. Napakasarap po sumama sa obispo. Saka siyempre, ako mag-order, dapat kilala ko rin sila. So, it's an immersion sa part nila with our Archbishop. And then they go around parishes, and later doon naman sila ini-evaluate kung ano kanilang kakayahan. They can be ordained already to the priesthood. Akala kasi diba automatic At saka yung mga kahinaan naman nila, nababakpak pa di bishop. Yes, sineservo lang din namin, siyempre, di ba? Life yan ang So, yun ang talagang sa akin naman. Ikalawa, Tesh, sa activity ko yung, we had a reshuffle, 34 parishes, no? Again, a bishop has to install. Ibig sabihin nun, formally, pinapakilala sa community, ang bago pura paroko. No? In-install talaga. Oo, tapos meron siyang mga, ang iyang paduga bilang padi, ang mga roles na bilang pura paroko. No? And the bishop also, I talked to the parish priest. Anong iyang mga dapat gawin, no? Maging modelo siya, real good shepherd siya. And then also, I also talked to the community. So there are about 34 again. Yes. So ang napakahalaga doon na to remind the community, una, to have to welcome the priest, work with the priest, and worship with the priest, Mass, Eucharist, and pray for your priest. So hindi lang to ini-install ko yung padi, kundi nire-remind ko rin ang community. Kasi party sila. So far nga, Tess, alam mo, this is my 4th diocese, the ecclesiastical territory. Dito, masaya dito installation. Bongacious. Hindi. Yung high volunteerism, ang daming, ang parishioners mismo, 101% na andyan dyan yan sa simbahan to attend Bishop the installation. Yes, lalo na pag inupo niluklo ko, inupo ko yun. Kasi first time na nakita yun, inupo At ako nakaupo, tapos tatayo ako. Para, Father, ikaw lang upo. Lalo na pag alam nila, si Bishop mismo mag-install. Hindi nila alam na pag upo, electric chair yun Hindi naman. Yun ang kami ni among Archbishop de Gaspi, nagbibiro nga kami, sabi niya, say, ikaw naman, upo kita sa electric chair, Sabi niya sa akin, tawa na kami dalawa. So yung pag-upo talagang official, ang maganda sa paro yun, feel ng officially siya na sa community din. So, parang nagkakaroon siya ng lakas ng loob. Siyempre, ang focus ito, hindi sarili niya ine-emphasize ko ng pagkapare, pag maging puro paroko, hindi ito power, kundi service. Service. Hindi ka hari, kundi ka. Kaya bisa practice pa din na Father Fry na meron silang mga sponsors na parishioner, para sila bang ikinasal doon sa parokya. Yes, at may mga nagwi-witness sa kanila. Several pairs of sponsors. Actually, totoo yan. Like kami, ako, bishop, sponsor ako. Yes. Pero ang talagang sponsor, ang witness, the whole community. Ang buong community. Symbolic lang yung pagtayo ng siyempre, merong ilan na parang magiging intimate sa'yo, pwede mo punta, may problema ka, parang nga sinabi mo, parang sa kasal. So yan, isa rin sa mga, just imagine, 34, nakakatatlo pa lang ako. Si Father, yung una ko, si Father Mark. Si Father Mark. Saan na? And then si Romy. And then there's si Chito. And this afternoon, meron akong yung maming hapon. Father Jomar. So, masaya yung, kasi dito ko rin nakikita yung community, how they welcome the new pastor. Siyempre, bago lahat ito Kaya po sa mga Tagalog, kapaan Yes. Kaya po sa mga bagong install ng ating arsobispo ng mga pari, 34 of you, congratulations, good luck po, God bless all of you. At saka, alam mo, less confident ako dahil may mga experiences na sa parish work either assistant o sa kanila mga parishista. Ano pa ba mga inaayos natin? Of course, yung pre-congress. Pre-congress of the laity? Ng laity. I just called a meeting ng mga Vicars Foreign. Yung po mga Vicars Foreign, yung po yung mga leaders ng mga cluster of parishes.
let's say 6 parishes, 5 parishes, ang iya leader, yun, nasa canon law yun eh. Oo, yun. Sila yung tinatawag na eyes and ears of the bishop sa iya lokal. Sa iya Little bishop. Oo, parang little bishop. Their eyes and ears should always be on the ground. Kaya pag may mga concerns, you know, ilalapit sa akin o kaya ako nagtatanong sa kanya. Ikaw na po mismo. Pero ang parish bishop, they have the freedom, libre sila. Anytime they can come to me, they can talk to me. Pero more practical lang ito eh. They can always talk to their amon. Kasi yung mga projects, you know, mga programs nila, ginagawa nila yun. So, I convene them mga once every 2 months. Para sila na rin yung presbyteral council. Pinukonsulta ko sila. Pinag-usapan namin, last time pinag-usapan namin yung Congress, you know, for the laity. Kailan ba yun? Dito August 25. Sa August 25. Meron tayong mga preparation at ang nag-head dito ay si Father William. Malaking celebration. Si Wilmer Tria. Plus yung ating Education Committee with William Party. Bishop, may mga representatives lang from each parishes na. Meron dalawa. Usually mga pastoral council officers. Council of the Laity. Bishop, you also had a mass, a Thanksgiving mass at Our Lady of Mount Carmel last week. How was it? Fine, wonderful. That was the other night, no? Ito actually, Thanksgiving. Pero at the same time, para na rin traditional fundraising ko sa aking scholarship. Kasi naging traditional na before my birthday, normally July 20, doon sa dati kong parish, yung Manila, nagse-celebrate ako doon. Alam mo ang parishioners yun? Yung famous line na in lieu of gifts. Kasi, alam mo, isa kami mga ang mabait na tao sa amin, anong batang pare ako. Mabait na tao, bigay na bigay sa akin ng panyo. Sabi ko, ano ba kano to? Sipunin ako. Dami mo na pong collection ng karami pa, di ba? Nung nauso yung jeans, mahilig ako. Ang signature ko noon, jeans, na kamiseta, crispa, no? Crispa. Diba? Nung katakot-takot ang mga t-shirt ko, ganyan. So anyway, dahil noong July 22, siyempre dito ako nag-celebrate. 20, nasa Roma pa ako. Ginawa after belated. Belated. So we had this Thanksgiving there. At the same time, yung imposition ng palio. Yes po. Kaya, salamat sa ating magiting na director at saka cameraman. Ginawa niya ako ng video, 11 minutes. Talagang very impressive mga tao. Very impressed sila, no? And then after that, siyempre, I made an appeal. You know what? Ang pinakamagandang sorpresa sa program namin, nandun si Pelita Corrales. Kumanta siya. At pinakanta niya ako. Dalawa kami, duet kami. Nung nakita ko si Pelita Corrales, sabi ko, nung nag-talk na ako, sabi ko, you know, when I saw Pelita Corrales, I was stunned. But when Pelita Corrales saw me, when Pelita Corrales saw me, she was also stunned. The feeling is good. Honestly, talagang, ano yung kinanta sa'yo? Tagalog makanta niya eh. Pero hindi niya kita sayang, hindi niya kita sarumbang. Wala eh. Mga Kapantay ay langit sa ganda yun ang kakantayin niya, at gumaganyan din. Tapos nung tinawag niya ako, sabi niya, Archbishop, come, you make your solo naman, maski a cappella. Di sabi ko, Pelita, you sing mga secular songs, mga romantic songs. Ako, sabi ko, churchman ako, therefore it has to be something. That was the fellowship after your Thanksgiving Mass. Reception. Hindi naman pwede sabihin sa'yo. Anyway, nung sabi ko, ikaw secular songs ka, ako naman religious. Alam mo kinanta ko? In the Bible, 1,000 years BC, di ba? There's a story, an ancient history, di ba? Nakalimutan ko na. Nasabi ko na lang, run, Samson, run. So you had this Pelita Corrales. Tapos yung din ng UP Music, kumanta rin siya. And then there was another artist, I forget. Sila ba ay mga inimbita ng mga kaibigan ko? Yes. Precisely to make and the program was just 2 hours, even 2 hours. No? Yeah, we started at 7 after the Mass, natapos siya by even before 9. Dami talaga connection ni Bishop. Dami ng network. Awalan Diyos pa yung kanilang, yung
gift donations, medyo okay na. As I said, Hindi ko natatanungin si Bishop kung magkano. Basta sabi ko lang is matutuwa kami mga scholars. Scholarship foundation. Taon-taon yan dahil at the moment meron mga 9 eh. They're all studying at Ateneo. Mga college to. Dito po? Yeah, 9 ito. Tapos meron pa rin ako yung iniwan ko sa Infanta. What a great meron ako isang pinag-aaral. Hindi ko alam kung ano siya, indigenous, studying law. Wow. Pero nakatapos siya sa Arellano ng AB. And then supposed to proceed to law, parang hindi ko alam kung kinuha NCIP yata siya para mag-work. Kaya pa inaano ko nga eh. Pwede naman po siya, Archbishop, mag-ano sa NCIP kasi nabibigay din sila ng scholarship. Oo. Yeah. So, pinapahanap ko nga kasi nung nalipat nga ako I Law Scout. Tapos si Rope kung tutuloy pa. Sabi ko, tuloy mo pa yan. Iba sa Adamson. Mas lalong napakasarap ng feeling pag bumalik kay Archbishop, tapos na sila ng pag-aaral. Oh yes, Thank you for all your generosity. Yan ako one time sa scholar, ang tatay niya, barbero. Kaya, pre-haircut ako. Pero pag kailangan ng tuition, may bayaran na, lalong gumaganda, may basahin. Kung mabayad ako ng tuition, may minamasahin na ako eh. Kukumustahin ko din si Bishop kasi yan ang pinag-uusapan natin ngayon ng Social Action Apostolate. Ang ating pong Arsobispo, mga kaibigan, ay siya pong director ngayon ng NASA. Ang akala ko, NASA is NASS, hindi po NASA. National Secretariat for Social Action. So Bishop, how does it feel to become the new director? Yung pong NASA, yun po ay ang opisina ng social action ng buong kapula ng mga obispo ng CBCP. Lakas-lakas ni Father Fry ngayon sa social action. So, at dalawa yung social action tsaka yung Episcopal Commission on Justice and Peace. Kasi ito naman, sinasabi ko, ito nga pagkilos ng simbahan at saka yung ating paggibo para sa katarungan at sa kapayapaan, ito ay nakaugat sa Ebanghelyo, sa turo, social teachings of the church. Kaya, napakahalaga nitong social action. At syempre, may mga issues na dapat kaming harapin bilang prophets, yung prophetic role namin. At lalo-lalo na yung pagtatanggol ng mga karapatang pagtao. Sa mga lalo na mga inaapi. Yung peasants, yung mga indigenous people, fisher folks, para mining, issue ng mining, Hindi ba sa ecology side, meron din? Yes, meron Environment and ecology. Pero yung office lang na, ay parang umbrella siya umbrella. We coordinate, no? Kina-coordinate namin iba-iba mga social action activity. Siya po ang secretariat ng Diocesan Social Action Center. Yes, ganyan. Nag-launch yung Alay Kapwa program, that is once a year, no? Lenten program, na doon tayo nakakakuha ng mga assistant sa mga faithful, no? Para siya naman ginagamit din sa mahihirap sa iba-ibang proyekto ng simbahan. So big help yung mga programs and plans of action na gagawin nila Father Fry dito sa Archdiocese para maipasa din ni Archbishop natin doon sa pinaka head office. Kumbaga. Isa sa mga very much concern ng NASA ay yung disaster, no? Relief and rehabilitation. Talagang doon tayo dito, talagang victimized tayo ng natural lalo na ang Bicol, and then Aurora Province is always typhoon ravaged. Ngayon, sa Mindanao naman ito, bumabaliktad na, doon na siya, bumababa, hindi na nandun doon sa taas. na sa Bicol. Siguro darating ang panahon na may yelo sa atin, sa Europe, sila naman sila na naman yung tropical, baliktad na that's global warming. So isa sa mga ginagawa rin ng NASA ng social action. No? So, pero ang institution as such is well organized. Kaya, noong una talaga, parang apprehensive ako. Ayokong nagdadalawang isip ako dahil bago ako dito sa ating Archdiocese. Ikalawa yung distance. Yun. Tapos ikatlo personally ako kasi yung more of low-key ako, ayoko nung pumapronta. Sa likod lang ako gusto I can help, I can do better. Back office. Pero nung sinabi ko to, sabi nila, kasi there was a time ng social action director is, chairperson is Gutierrez na nasa Mindanao siya. Usually, malayo yun. Yes, malayo talaga, sabi nila. Kaya nga actually, bilang bishop head,
mga once a month lang naman ako pwede pumunta sa opisina and sila pwede can come to me. Meron ako executive secretary, Yes po. no? Na siya talagang, yun ang mga, Sa Manila. sila ang gumagawa ng trabaho talaga. Brother Edo. O si Edo. Very good. Yeah, i-retain ko siya. I-retain ko siya eh. I-retain ko siya. Very good, yes, Okay, Father. gano'n. Tsaka marami rin akong kilalang sa ibang mga lugar na talagang very good mga social action secretaries na sila. Yeah, very challenging. Ito una kong ginusulta eh. Sabi niya, Bishop, tanggapin niyo. Sabi niya, parang Caceres, pakakat ulit tayo. No? Sabi niya, gano'n. Ando na naman tayo eh, pero parang added glory. Hindi ito personal sa akin eh. It is the fact na it's Caceres. Like nagkaroon tayo ng launching dito, di ba? Yung regional launching. Very impressed sila doon. Yes, very, very impressed sila. No? Maraming kapatid. Ano? Siguro, nakadagdag yun. Sabi siguro, pwede natin bulabugin ito. Mga tugang kadakol na naman po kitang mga nakaka-inspirar na istorya na nasa tuyang naantabayanan. Diyan lang po kamo, magbabalik po ang programa. Kumusta po? Halika't makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Kumusta po, Bishop is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Goldprint Publishing House, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, Deca Homes, Ateneo de Naga University. We appeal to our listeners and viewers to support this project. Please send your donation to the Archbishop's residence or the CCCOM office, 473-8483, 472-5665. Kumusta po, Bishop is brought to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Communities, PBN TV5 DZOK 97.5, GNN Naga Channel 48, 98.3 FM The Mother's Touch, 24K Jewelry and Pawn Shop, FINMA Foundation, University of Northeastern Philippines. Social Action Apostolate ang sa tuya pong pinagtukar, digdi lang po sa programang Kumusta po, Bishop. Sana po padagos kitang magantabay, maganduyog sa programang inikan sa tuyang Archdiocese, ang Social Action Apostolate. So sa inyo po, Gabos, iba na ninduliwat kami sa samuyang pakikipagkamusta sa tuyang ginagalangan ng Arsobispo kada Domingo. Ako po si Tess Banyares Delfin. Salamat po kan sa indong padagos na pagantabay. Kadakol po kan mga challenges na tubangon kan social action kan Cáceres. Pero nagdalaom kami na luway-luway sa muyang igibuhon ano man ang mga programa sa plano sa tabang sumprekan sa tuyang ginagalangan na sinaumutan ng Arsobispo. Saro sa gusto niya na talagang matabangan itong mga parauma sa mga parasira. Dahil man lalain itong iba na yaon sa mga kabukidan, sa mga parokya na nagtitios. Dahil po yan kayang gibuhon sa rabay, pero luhay-luhay sa mo yan na paninimbagan, na sinsimbagan ng mga pangangipo. Sa pagpasalamat man kan sa tuyang ginagalan na Arsobispo na inako niya ang sayang pagiging direktor kan National Social Action. Nakudang tabang ini sa asin honra sa Archdiocese kan Cáceres naan sa tuya pong bagong direktor kan NASA hadi po digdi sa Cáceres. Asin na inahagan po ang sa inyong tabang na kung pwede tao kamo sa muyan ng pinansyal o material na tabang social action, tayan po tabang iyan sa tuyang mga nagtitiwas sa mga tugang digdi sa tuyang Archdiocese kan Cáceres. Kung gusto po nindo na magtabang sa muya o mag-inquire sa muya kan mga programa mi, pwede pong mag-apod mo sa muyang telepono sa opisina sa Dibuton Street, ang telepono 473-9550. Kan nagselebrar ang kasapi kang ika-40 taon anibersaryo kang July 5, imbes na kami na staff magugma ang ginimo po nagduman kami sa
parokya kan Karanday sa Baaw. Ngayon po naman itong mga indigenous peoples. Nagkaiga po kami naman in medical dental mission saka outreach program. So maugma po na imbes na kami ang nag-uugma sa mga tawan sa muyang pinaugma. Kasi na pagayon sa muyang sa indang pag-ako sa muya, pati so kura paro ko naman si Father Mariano Martires at talagang tigantabayan man kami. Sina pag-ulimi, so feeling mi karo fulfilled na maray. Fulfilled talaga. Tapos meaningful na maray sa muyang pagtuman. Pero dahil kami napagal, dahil kan kaugmahan sa muyang ginibo sa mga nagtitiyos niya itong mga tugang. Kaya po, an appeal kang social action na kuligwa po kamo mga sobra dyan sa Indo. Itaw po nindo na rin ko sa muya, nakadakol pa po mga nagtitiyos sa parokya na pwede tang tabangan pa na makaigwa kita ng outreach program sa mga parokya na nagtitiyos digdi sa Arquidiocese ng Cáceres. Nagpapasalamat po ako maray sa mga parokyano kang San Francisco Parish na kan mag-second collection kami. Nagtao po sila rin dakulang kwarta sa second collection na ibiyong binakalmi ng mga groceries sa sanggatos na pamilya. Kaya ko ng mga parokya, arog man kayan, magayon, nakulpan maliserbiyan niya to ng mga tugang niya itong nagtitiyos. Kaya nga ni po sa mga padi, napigdodolok ko, papasalamat ako tayong itong mga 25 cents nindo, bigtataw nindo ngunyan sa social action para sa pundo ng Pinoy, tanganing ang Cáceres, maka-avail na nin mga programs sa pundo ng Pinoy sa Caritas Manila. Kaya sa mga padi na nagtataw ng 25 cents ako every Sunday na mga tuyang sanaman, saradit, pero ang sadit na yan, nagdadakol na maray. Kaya sa gabos sa mga kapadian, dapat itong mga saradit sana, ang 100 nindong 25 cents, dako lang tabang na yan para sa social action. Hindi po gabos, mabalik man sana sa Indo, sa mga parokya, sa Indong mga parishioners. So, salamat po. At ako lang pong honra na makaibag mo niyan sa programang iniyo. Bako lang pala akong paradamog. Ako kaya nasa area, kaya talagang dahil ko nahiling may akong but radio lang talaga every Sunday. So ngunyan, sarap man po ako sa na nakapartisipar para mag-town information, manunungod po sa Social Apostolate kang Cáceres Social Action Foundation Incorporated. I-reiterate ko lang po, so sabi ni Father Jeff, ang social action pong mga plano po, dahil po ni Maro realizar, kung mayo po ang suportahan lambang sarap po sa tuya, lalo na sa lado ning sa parokya. Giraray po, Diyos maray na agayan, salamat po. Ako po umaugma na nakaiba digdi sa grupo, masaya dito, hindi nakakakaba. And I also would like to call yung mga past workers po ng Kasafi na kung pwede mag-volunteer, kumbaga i-share natin kung anong meron tayo para sa muling pagbabalik, kumbaga, sa pagkabuhay ng Kasafi ulit. Kailangan po tayo ng Kasafi ngayon. So, kailangan po natin tumulong para si Father Jeff matulungan din natin, pati na rin po yung mga naghihirap nating mga kababayan. Salamat po. Mga tugang, Tess, Father Clarence, and Cecil, alam natin lahat na tayo nasa Year of Faith. Yes. No? And pagdating ng Oktubre, we will close na the Year of Faith. Pero itong mga nakarambuan, lalo na ang ating bagong Santo Papa, binibigyan halaga ng ang ating pagtubod. Kinakailangan meron yan ekspresyon, konkretong pagpapahayag ng atong pagtubod. No? At ito yung works of charity na ginagampanan ng ating mga social action, specifically ng Kasapi. Bahagi yan ng ating pagtubod. Kaya nga mga tugang, ang pagiging Kristiyano din malagay sa utak o sa puso. Dapat ang kamay gumigibo, ang paa naglalakad, nakikisalamuha sa mga pobre, sa mga nagtitiyos. No?
ang readiness natin para tumulong sa iya. Ang ating Archdiocese ay mapalad, blessed, na from the very start, meron kitang very alive, very active na social action, ministry, meron tayong kasapi na precisely itong ang ginigibo na para ipaabot dahil lang ang pagtubod, kundi ang konkretong ekspresyon ng pagtubod sa itong mga aking mga nag-iirang tagtitiyos, nag-iirang. No? Kaya nga, Father, thank you so much sa inyo. Congratulations sa inyo sa itong mga staff, ha? Sa ating messenger, sa lahat-lahat sila. Father Nelson, at sana kayo mga volunteers natin, no? Na medyo, bibigyan natin sila ng pampainit ng tuhod, ng multivitamins, ha? O not only that, mga youth, mga kabataan, ha? Kung gusto nyo ma-involve kayo sa social action, when you can go to the office, marami tayong gigibuhin, no? Lalo na sa mga indigenous, sa mga, even among young people. Yes. So, maraming salamat muli sa inyong pakikiba sa itong gawos digdi sa aming programang Kamusta po, Bishop? Sana huwag kayo magsawang panoorin kami. At Tess, huwag natin kalilimutan pasalamatan ang sa itong mga sponsors. Ha? Mga ating mga sponsors na patuloy na sinusuportahan tayo. Dahil man tayo isang istasyon malaki, pero what we give is from the heart. Ha? From the heart, from our experiences. At salamat sa Diyos na marami rin naman nakaka-appreciate. So, binabato rin mga kaibigan ko sa San Francisco. Nakakabot tayo sa San Francisco. Ha? Hindi San Francisco, Naga. San Francisco, California. Sa US, mga kaibigan ko na pinanonood pala ako sa YouTube, sa abroad. No? Kaya mga Bicolano sa abroad. No? Meron kayong programa, Kamusta po, Bishop? Kinakamusta kayo para malaman niyo na mahal po namin kayo lahat. So, Iraray, Diyos Babalos, we hope to see you again next week for another event ng sa itong programang Kamusta po, Bishop? God bless you. Kumusta po, Bishop? Kumusta? Kumusta po, Bishop is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Goldprint Publishing House, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, Deca Homes, Ateneo de Naga University. We appeal to our listeners and viewers to support this project. Please send your donation to the Archbishop's residence or the CCCOM office, 473-8483, 472-5665.